Meron po akong ipaparinig sa inyo interview kay dating Senate President Chis Escudero. Sa akin hong personal na opinion dito, panibagong panlilinlang, panibagong paghuhugas kamay, at hindi ko alam kung anong pinanghuhugutan nito. Pakinggan po ninyo, etong si Senador Escudero. Ayan ito. Flood control projects. Bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak. Ayon kay Escudero, may sindikatong kumikilos para gibain ang mga senador at silang ituro sa mga anomalya at maligtas ang tunay na may kasalanan, kabilang na anya si dating House Speaker Martin Romualdez. So para po sa akin, ang mga miyembro nga ng sindikatong gumawa nito, siyempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may tatlong daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang Ayan, no? Yan, kaya ko pinarinig sa inyo yan. Eto, balikan natin ang mga nakaraan. Noong si Escudero ay Senate President, nag-dribble, dinelay, inupuan, binaliwala niya ang fourth with kaagad-agad sa Article of Impeachment ni Sara Duterte. Dahil ang tingin ng maraming Pilipino, ang grupo ni Escudero ay at kasanyang kasamahan ay Duterte supporters. Kaya yung trabaho nila hindi ginawa. Gumawa lang sila ng aksyon nung magdesisyon na ang Supreme Court, pero hindi pa naman final yon. Inarchive yung kaso. Yan ang isang kasalanan ni Escudero. Pangalawa, involved at nababanggit din ang pangalan ni Escudero sa 142 insertion sa budget. Ang insertion ay ugat ng korupsyon. Hindi pa niya naipapaliwanag yan. Pangatlo, inamin niya na tumanggap siya ng 30 milyon higit pa sa kontraktor nung eleksyon. Bawal yan, sabi ng COMELEC. Tatlo na. Okay? Pangapat, kinudita siya. Tinanggal siya ng mga senador bilang Senate President. So yung apat na mga pangyayaring yan, sasabihin mo, mayroong sindikatong sumisira sa inyo? Aba, senador, manalamin ka. Humarap ka sa salamin at balikan mo ang nakaraan. Walang sumisira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili mo. Kayo ang sumira sa institusyon. Hindi mamamayang Pilipino, hindi sindikato. Ang insertion ay ginagawa ng Kongreso at Senado. Kayo yun. Hindi tagalapas ng Kongreso at Senado ang may kinalaman dyan. At ano pa yung malagim na nangyari? Dalawa pa ito, maliban niya sa apat na yan. Itong pagkakasangkot ng mga senador bilang proponent ng mga anomalyang scam ng flood control program. O, di ba? Panlima yan. O itong pang-anim, may panibago naman kayong ginawa. Ikaw, Escudero, isa ka sa bumoto ng yes para sa house arrest ng dating Pangulo Duterte. Wala naman tayong kontrol sa ICC. Di ba, yung anim na yan, pag inaral mo at binalikan mo, walang sindikatong sumisira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili nyo. Kayong mga senador ang sumira sa institusyon. Huwag niyong linlangin ang mga Pilipino. Ang channel na ito, ang inyong lingkod, ay nakatutok sa inyong mga ginagawa. Huwag kang, kasi kung pag nagsasalita ka, Senador Escudero, para kang laging tumutula, nagmamadali. Nakakalimutan mo nakaraan. Ano, paawa kayo? Para bang sinisira kayo? Nasisira kayo? Dahil minasa likod ng paninira? Kalukuhan yun. Kayo, ulitin ko, ang sumira sa institusyon. Kayo ang sumira kung bakit wala ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Katunayan ng majority ng mga Pilipino ang panawagan, i-abolish na ang Kongreso at Senado. Iyan ang totoo. So, anong pinanghuhugutan mo na para bang pinapalabas kaya kayo nasisira, may sindikato, mayroong grupong sumisira sa inyo? Hindi kayo kailangan sirain. Kayo mismo ang problema ng Senado. Kayo mismo ang problema sa institusyon.
Kayo mismo ang problema ng mamamayang Pilipino. Yung 6 na binanggit ko, balikan po ninyo kung ano yung 6 na yon. Malinaw pa sa sikat ng araw. On record yan. Kayo ang gumawa niyan. Yung scam, yung mga hindi nyo ginagawang trabaho para sa bayan. Ay di ba? Hindi kailangang mamuhunan ng inyong kalaban kung sino man yan. Hindi kailangan gumastos ang inyong kalaban para sirain kayo. Kayo mismo ang problema ng bayan, Mr. Senador. Di ba? Kung meron ka lang delikadesa, dapat nagre-resign ka na dahil umaming kang tumanggap ng donasyon, bawal yun ito na naman, isang suntok sa buwan na inyong ginawa. Gumawa kayo ng resolution para sa house arrest. Anong authority ng Senado? Walang authority ang Philippine government, Philippine Senate, sa ICC dahil hindi na tayo member. Ang merong jurisdiction sa crime against humanity kay Duterte at iba pang co-accused dyan sa kasong yan, ICC only. Not Philippine Senate, not Philippine government. Suntok sa buwan yung inyong resolution. Again, taong bayan nagalit na naman sa inyo. Hindi ba nyo alam, sa dami ng mga survey, majority ng mga Pilipino pabor doon sa pagkakahuli kay Duterte. Pabor na i-trial siya doon para may pagtanggol ang sarili dahil Pilipino ang complainant before ICC, hindi naman Philippine government. Kakaunti ang DDS, maingay lang sa social media, sa rally, karampot lang sila Ang mamamayang matino, ang majority, na pabor na litisin si Duterte. Tapos kayong mga senador ng Republika, ano ba yung nangyari sa botohan? 15-3-2. 3 lang yung pumabor, 3 lang yung nagno, parang si Aquino, Pangilinan at Ontiveros, kung di ako nagkakamali. Nag-abstain ay si Rapi Tulfo at Senate President. Lahat kayo nag-yes. Anong authority nyo? Sasabihin ng iba dyan walang politika ito Humanitarian lang. Kalokohan. From day 1, politika ito. From day 1, DDS kayo. From day 1, Duterte kayo. Tapos sasabihin nyo, walang politika. Again, pinaglululoko ninyo ang mga Pilipino. Sino sumisira? Di ba kayo rin? Walang sindikato na sumisira sa inyo. Hindi na kayo kailangan siraan. Hindi kayo kailangan gastusan ng kalaban nyo dahil kayo mismo ang problema. Kung hindi nyo alam, Senador Escudero at ng iba pang mga senador, kawawa talaga ang taong bayan sa inyo. Yan ang aking opinion, observation, interpretation sa nangyayari. Huwag kayong paawa. Dapat sumunod kayo sa inyong sinumpang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na susundin ninyo ang lahat ng alituntunin ng konstitusyon. Hindi naman namin nararamdaman yun Di ba? Huwag kayong budol. Kala nyo naniniwala sa inyong tao. Matatalino ang mga Pilipino.